Okay, ito. Panoorin po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Okay! Palakpakan natin. Puta, ang linaw-linaw doon. Walang sarado. Bukas ang pinto. Bukas ang pinto. May plano si Vice President Inday Sara. Sa ngayon, walang slate. Pero, next year, February, paglugar na meron, mga ngampanya pa. Putang ina mo, palaka! Hello, Ma'am JC Lacuato. Nakita niyo, no? Hello, Ma'am Josie Alino. Walang sinabi na walang slate. Sa ngayon, wala. Pero next year, mga kampanya sa Pebrero. Na-excited kami, day. Sumakit na ang ulo ng mga animal ngayon. Oh. Sabi ni Janet Ye, open for nomination si VP. Kaya pala ang PDP, ito na naman ha, ato tsorya tayo. Tsorya lang ito. Kaya pala yung PDP, 3 lang yung sure nila doon na patakbuhin. At sa 3 na yun, wala may mga Duterte doon. Wala daw, di ba? Si Bungo, si Bato, si Ipi. Yun lang yung announcement nila. Wala silang final senatorial slate. So, ibig sabihin, meron pa tayong aabangan sa Team Duterte. Kasi siguro si Inday, hindi pa totally talaga final ang kanyang desisyon. Pero ang linaw na ho nito, guys. Ang linaw na ho, nilalaro lang talaga ng mga Duterte yung Team Ngiwi. Ubob yan yung Team Ngiwi, mga ubob. Tingnan mo yung Team Ngiwi, no? Ngayon may nilatag na sila. So, ibig sabihin, alam na ng mga Duterte ang line-up nila. Pero, sila, hindi nila alam kung sino-sino ang line-up ng Team Duterte. Putang ina, iyak. Ang tropang iwi, naglatag na. Oh, ito na lahat ng barahan namin. Oh, naglatag sila. Pero ang Team Duterte, gago, mauna kayo. Basta kami, meron kami. Marcos Abers Administration Senate Slate for Election 2025. So, ibig sabihin, in-announce naman to ni Bangag, so pinali na to. Pinali na. So, hindi na yan, wala nang pagbabago. So, yung baraha ng Ngiwi Republic, nakatihaya na. Nakatihaya na lahat. Nakadiga na ba? Sa Bisaya, nakadiga na. O, ito yung baraha namin. Okay. Pero yung baraha ng Team Duterte, until now, hindi pa rin. Hindi pa rin nakabulatlat. Sarado pa rin yan. So, kung may 3 in-announce, so ibig sabihin, may 10 pa silang baraha na hindi alam ng mga bangag. Okay. Bakit trapo? Yung pinakauna, Senator Amy Marcos. Trapo to, guys. Bakit hindi siya matatawag na trapo? Isipin mo, ang nangyayari sa ating bansa ngayon, nang dahil sa kanya. Ginulo niya ang pamilyang Duterte. Niligawan niya ng tudo, binudol niya si Inday Sara.
Naday, magbisi ka lang. Presidente si Bangag. At nangyari. Paluhod-luhod pa sila nung panahon na yon. So ngayon, anong nangyayari ngayon? Tinutuklaw ang mga Duterte. Ginagawa ng kasalanan, dinidemolish ang mga Duterte. Bakit trapo? Merong mga isyo sa gobyernong Marcos, sa kapatid niya, nagvo-voice out siya, pero pasakalye lang. Pasakalye. Hindi tinatapos, kunwari lang. Yun yung trapo. Kagaya nung PI. Isipin mo, dapat nag-inhibit nga ho siya dun eh. Nung investigasyon ng PI, People's Initiative, nabisto niya mismo si Martin Romualdez at yung private entities na nagkasama, nagkausap. Plano nila. Pero bakit walang kaso? Nabura yun. Anong tawag sa kanya? Trapo. Manggagamit. Nakita niya ngayon, ginagago ang mga Duterte, bakit hindi siya nagvo-voice out? Bakit hindi niya sinasabi, putangin na, tumigil na kayo. Mag-resign ka na, Bangag. Magpa-hair follicle test ka. Tawag yan, trapo. Kaya wag po tayo magpabudol muli. Wag pa tayo magpaloko. Ikis nyo na. Basta Marcos, Senator Amy Marcos, wag nyo nang ibuto yan.